Hello, hello, hello. Magandang hapon. Maulang hapon po sa inyong lahat. Opo. And hi. Siya po, hello. Ako po, hi. Ako mag-iisip siya ngayon. Hola. Ang lamig, no? Magandang hapon po sa inyo lahat. Kumusta po kayo sa mabagyong panahon ito? Kita-kita natin na umuulan. Facing po kami sa Sa traffic. sa street. Yan. Hindi kaya tayo sagasaan dito ng mga traffic. Yan. Nakikita namin ang mga naglalakihan pa. Iiwasan na lang natin sila. Ayun. Masaya po kami ngayong hapon kasi wala pa po kami merienda. Ganda. Yan. Pero salamat po sa nagbigay ng tinapay na ganyang kahaba. Ay, meron? Oo. Kinain niya na po lahat. Yan. Ganito po kahaba, ano? So, Tapos? natatawa naman kami. Opo. Ako, baka mamaya nanonood yung nagbigay. Yun. Okay. Salamat po, ano? Sana po next Hindi time kami may pa, ano naniniwala. naman, may pa-drinks naman. Bakit kay Rhea lang po? Hindi kami naniniwala hanggat may ano, Yan po ang ebidensya. pinagpapala ng mga nasa frontline. Diba? Frontliner po eh. Kaya, Hindi ka na leave the group. Yan. Bahala na po si dito. Nagligdag ano na eh. Nagligdag Siya lang pala may no? tinapay. Yan, sige po. So, salamat po sa blessing kanina ng tinapay. Tama na. Yun. First time ko makakita ng ganyang kahaba eh. Okay. Ano pala yun? Okay. Okay. Ano yung French bread ba yan? Hindi siya French eh. French bread. Oo. So, yun. Yun, sige po. Bago Ang hirap magsalita. Oo nga, pwede ba tanggalin to? Hindi po po Hindi, pwede. kasi protocol. Opo. Ganun. Baka mapunta tayo sa office ni Mayor. Doon na nila tayo panoorin. Eh kasi naiintindihan niyo po ba kami? Oo nga, nakakarating ba sa inyo ang aming mga sinasabi? Makakarating yan dahil sa ating mga pag-uusapan ngayong hapon. Oo. Teka, pwede bumati? Pwede. Shout out kay. Hi. Yun talaga. Hello! Ay, sino nga ba? Si Jessie? Hi, Jess. Yung aking churchmate. Palagi siya nakikita. Hello. Ano nga rin ako kay Ma'am Ellie Amor Gonzalez. Hello po. Hi, hello Ma'am Ellie. Tanungin Siya niyo ang ako. ating first viewer. Best friend ko yan. Since elementary, no? Hi, Amor! Wow, galing Namimiss naman. na kita. Sobra. Ang ganda-ganda niya. Calling din po sa lahat ng best friend. Kaya ganun eh. Hi. Grabe. Hi, siya ang ating first viewer. Oh, really? Yan. Hi. Meron Hello ka po Surprise. Uy, Yan. At saka si si Lester Ramirez. Hello po. Hello Yan. po sa inyo. Ayan. Grabe, excited kami ngayong hapon. Oo nga. Kasi yung mga pinag-uusapan natin, mga author eh. Nakakatuwa kasi yung iba, ngayon ko lang din nakikilala. Yan. So, maganda pala na makilala din natin yung mga authors, no? At the same time, yung mga writings nila, no? Nakakatuwa. And by the way, kahapon, sino na nga po yung ating in-introduce na author? Sa ating mga viewers, naalala niyo pa po ba? Walang ako kahapon. Wala po Si siya. Josh McDowell. Si Josh McDowell po. Nabanggit niyo ba na ka-zoom natin si Josh McDowell last month? Hindi. Hindi niyo nabanggit. Close po kami ni Mr. Josh McDowell. Actually po, kausap siya namin last month. Napakabait na mama. No? Napakabuting mama. Talagang yung desire niya na maging partner natin sa Yes. ministry. Nandun pa rin, no? He's CLC. 81 years old, pero Yung passion niya, no? Sa pagtuturo. oo, nakakatuwa. Yan. Ikaw na lang. Nakakatawa. Hyper. Excited nga. Pero parang ang init-init dito, G.
Pwede bang buksan natin yung isang electric? Gininaw eh, no? Hindi Ang pinakabawisan na. sabi natin, malamig eh. Tama yun eh. Sinabi niyo ba? Huwag niya sabihin sa atin ang view. Ano kaya? Tinitipid po kami ni Hasmin. Ako Pero po'y mas pinapawis. mas maganda po kung sinasaksak Sinasaksak ko. po yan. Bago po siya i-open. Opo. Kaya syempre nagtatawag. Pasensya na po Allergic siya sa... Si Josh McDowell, 81 years old. Actually, puro mga pala to, mga young ones eh. Ang ating mga, Lolo na din. Opo. So, si ating Bruce Wilkinson. Ang Yan. ating pong itatopic for Author today. Author for the day. Yes, author for the day natin. Ay, salamat. Si Bruce Wilkinson, Thank you, Jane. actually po, ang lalalim pala ng kanyang kanyang mga lalalim naman kanyang mga Books? mga books. So, ang hirap pa ng di ba? So, ayan po, may book review kasi kami mga naka-assign. Ito po mga to. Yun. Nawa po, maunawaan nyo ang aming Ni Bruce. ni Bruce. Ano po yan? Partner po ni Bruce Willis, Joe. Bruce. So may mga collaboration din po niya sa ibang mga authors. Yan. Mga Sige. co-author. Sino magsa-start sa ating tatlo? Actually po, Ang hirap. sabi ko kay Hasmin kanina, you never judge a book by its cover. Tama pala yun. Kasi parang sabi ko, ay, ang liit ng book, yun ang pipiliin kong i-review. Kasi maliit Pero, Pero habang binabasa ko, grabe, kailangan namnamin mo pala. Chapter 1, parang hindi mo lang siya babasahin in passing. Talagang babasahin mo siya because you want to learn. Yes. Ang ganda. Parang, start na ako, no? Secrets of the Sige, go. Vine. Actually, ikaw dapat prayer of Jabez. Kasi secret Sige. ka. The floor is yours. Okay. More than 3.5 million copies sold. No? Grabe yung niya. It's a very good book. Kasi ninanamnam ko pa up till now eh. Nakita niyo po itong bookmarks? ang ganda ng bookmark. May mga sikreto, may mga secrets ng how the Lord as our vine, as our vine dresser, tayo yung branch, di ba? Yes. Sabi ko, ngayon ko lang naintindihan yung John chapter 3. Doon ko binis. May mga gusto ko akong banggitin. Yung cellphone ko ito maingay. Ayan. Hindi ko mabasa. Hindi ko po mabasa. Sige, kaya mo niya. So this book, Breaking Through to Abundance. Ano to, from John chapter 15, verses 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9. Bilang ating vine dresser, kung ano yung ginagawa ng Panginoon para maging fruitful tayo. So, may tatlong sikreto. Ay, hindi ko sasabihin. Bilhin niyo po. I'll mention yung God wants us na God wants us na maging fruitful as His children. Gusto niya mabunga tayo. Because He wanted us na maging fruitful for His glory. No? Kaya tayo mga Kristiyano talagang nais ng Panginoon na maging mabunga tayo sa ating buhay Kristo. May naalala ko dyan sa fruit ko na yan. Hindi ko makakalimutan to lagi. Sige nga. Sinabi ni Pastor Ariel na Okay. tayo daw, ang desire ng Panginoon for us is to become fruitful, more fruitful, and yung fruit that will last. Ang galing yun. Oo, nandito rin yun. Hindi kaya pinasa to ni Pastor. Siya naman, yung nabanggit niya dito, yung, nahanapin ko. Nilagyan ko ng bookmark yung basket 1, yung walang fruit. Basket 2, may fruit. Basket 3, more fruit. And yung basket 4, much fruit. Kala ko yung plant na yun. Actually, yung mga
prinsipyo niya dito about planting, about pruning, nandito eh. Kasi vine eh. Nalalaman lang natin yung vine, lumalaglag. Tayo, every time makakakita tayo ng vine, di ba? Na kino-cover niya na yung wall, na-i-excite na. Pero ito, yung kapag nakakita ka doon ng grapes, na puro vine lang, hindi daw maganda yun. Kasi talagang may mga puputulin doon para magbunga. Ang purpose ng vine dresser o yung pinakang puprune is tanggalin yung mga dead, yung mga dead na yung patay ng mga dahon. To give life dun sa natitirang vine. Yun ang una. Pangalawa, sabi mo, magsisermo na ba ako kasi? Yung Mga ilang pangalawa, oras nga tayo rito. yung pangalawa, to give light doon sa halaman. And pangatlo, para daw mag-bear fruit yun. So pag pinuprune mo yun, hindi naman iiyak yung halaman. Huwag mo akong putulin because yung vine dresser knows na kapag ginagawa niya yun, it's for your own good. In the same manner, tayo din po mga mananampalataya. When God is pruning us, may purpose pala na siya. Diba? Of course, walang gustong dinidisiplina siya. But God has a purpose kung bakit niya yung ginagawa. Diba? So this book, The Secret of the Vine, ang ganda niya. You can use this in your small group. I-discuss. Sabi ko, ang ganda nito Chapter 1 pa lang eh. Ang ganda na eh. Kasi may 3 sikreto siyang binanggit. What the secrets of clinging to the vine? Kasi sa John chapter 15, yun naman yung diniscuss natin. Yun lang. Ganda. Ganda sa siya. Amor, bumili ka na. Ganda. And siguro yung pinaka-primary secret ko dito is mag-cling ka dun sa God. If you remain in me, the words remain in you. Talagang doon ka mag-cling. Kasi kung malayo, wala ka sa vine, lahat ng hindi mo nasa-serve yung purpose mo. Okay. Yeah. Another book. Ayoko, isa lang. Ako Kaya sabi ko, you don't judge a book by its cover. Kasi akala ko, in one sitting has mean, Ray. In one sitting, tapos ko to. Ulo mo hindi. No, Ray, kanina pa ako sa gusto, Ray. Sabi ko, ay, ang ganda, para in passing, tapos na. Hindi, talagang, maganda siya. And then it makes you think, it makes you pray in your heart na sana ganun. Okay. Okay. Next naman po, after ni Secrets of the Vine, syempre, di ba? May kuha ka lang po. Ayan, ngayon naman malakas po, ang ulan talaga. ngayon naman po, The Dream Giver. Yan. Wow. So, maganda to kasi hanggang chapter 14. Pero sabi nga, di ba, napakaliit na books. Pero, punong-puno talaga siya ng ng encouragement. At the same time, marami ka talaga matututunan kay Sir Bruce, no? At the age of 80, ang dami niyang nasulat, pero tingnan mo, diba, ganito lang siya kalaki, pero kumbaga, ang taba ng utak niya. Diba, kung babasahin niya, no? Kasi may kwento dito sabi doon, everyone has a dream, sabi, meet ordinary, a nobody who lives the land of familiar, diba? To pursue his big dream. Doon sa chapter 1 kasi, chapter 1 pa lang po tayo kasi hanggang chapter 14 po ito. So, 14 ka rin yan. opo, hanggang 14 po ito. Sige po. Bitinin mo para bumili sila. Hindi, lang isang sentence Per chapter. per chapter. Dito sa nakakatawa, dito sa chapter 1, sabi, to achieve our dream might involve leaving behind the familiar. Diba, minsan kasi yung comfort zone, diba, masyado tayong doon no? So, minsan, mas maganda na yung magre-rest din tayo kahit paano para ma-achieve natin minsan yung goal natin, diba? So, kahit naman sa sa business or sa sa career mo, kailangan tayo Risk taker. Yes, risk taker. Kasi hindi mo masasabi na na-achieve ko yung isang bagay kung hindi ako nag-risk, di ba?
So maganda yun, minsan inaano rin natin sa sarili natin na, kailangan kong gawin ito. Kasi nakaya naman ng iba, kaya ko rin. Diba? So ang maganda lang doon, kahit na nandun pa din syempre yung guidance ng Panginoon. Yan. Ang ano doon, sabi, yan. So, doon naman sa chapter 2, no? Okay, chapter siya talaga. Nasa chapter. Kasi mas maganda po kasi kung baka hindi na makapagsalita si Hasmin Lead the group na tayo. Doon sa chapter 2, ang maganda doon, sabi, what are you afraid of? What is the big hurdle that you need to cross to unleash your dream, diba? So, pag nagre-risk ka, diba, as long as talaga sabi nga, diba, the secrets of the divine, diba, dapat lagi ka naka-inline sa ng Panginoon, diba? Kaya nga, maganda yung mga decision natin, lagi natin, Panginoon, guide us, ano po yung dapat namin gawin, yun yung maganda doon. Give us wisdom. Yes, yun yung mahalaga doon So, nakakatuwa, no, na sa simpleng libro, alam niyo po, ma-appreciate yung isang libro kapag binabasa mo, tapos para ka nakikipag-usap, di ba? Okay. Yun yung maganda doon. Then naman po sa chapter 3, Yes, chapter 3 na tayo. chapter 3 na tayo, di ba? So, ganon. Who is stopping you from going for your dream? Oo, kasi may iba, dream blocker eh. Binablock nila yung dream. Parang nag-aspire ka pa lang na, hindi mo yung kaya, hindi mo Huwag mo maabot na yung yan. gawin. Mga negative things. Oo. Kailangan, sige, pakinggan mo lang sila. Pero doon sa mga ganung bagay, mga nega, huwag mo na lang pansinin. Kasi hindi talaga yan makakatulong sa'yo to pursue your dream. Yes. Diba? So, maganda po itong The Dream Giver. And, yung last chapter, tumalun. Kasi Fast forward mo. kasi para mabigyan naman natin ng pagkakataon, diba? So, pinakamaganda doon, ano yung strength mo doon sa na yun. So, syempre, maganda, know your strength. Diba? And then, after nun, doon mo talaga, mag-set ka talaga ng goals, diba? Doon sa, okay, kung may strength ka, may weakness ka din. Pero, stick to it na na, kaya nga maganda lagi natin ay pagkakatiwala sa Panginoon, yung ating mga plano sa buhay, diba? Para maging, maganda yung magiging result after ng iyong mga ginawa sa buhay. Diba? Dapat wala kang regrets. Kasi doon sa mga mistakes na yon, kung dumating na nun, doon ka pwedeng matuto. Yung mga Diba? failures, Experience, mga failures, kasi experience talaga, yung best teachers. Yes. So yung mga failures na yun, part yan. Stepping stone daw yun, Hasmin. Yes. Sabi niya, sino ba nagsabi nun sa akin? Si Warren Worsby. Sabi niya, kayo ni Warren. sabi niya, the bumps are what you climb on. Diba? Okay. Sabi niya, totoo naman. So, we learn from our mistakes, right? Kaya huwag ka dapat matakot na magkamali kasi part ng learning is yun. Minsan pagkatakot ka magkamali, all the more na hindi ka magre-risk, magte-take ng risk. Kasi nga, nandun yung fear. Fear of failure, fear of disappointment. Kasama yan, part yan ng maturity. Pero syempre, habang nandun ka, Hasmin, ang hirap kaya nun. Oo naman. Diba? We have to get the strength from somebody. Tayo, sabi natin as Christians, we get talaga yung strength from God. Kasi habang dumadaan ka doon, hindi madali Pero pag natagumpayan ka nga ba, napagtagumpayan mo yun, parang yes. Sabi dun sa napanood ko Blue Elephant. Blue Elephant, ito ang favorite na elephant. Sabi ganun, when the going gets tough, the tough gets going. Yan. Tagalogin mo yan. Yun na yun. Totoo naman din. Yeah, we have seen many people na yung they've been through lot na struggles,
Pero ngayon, we can go to them for advice kasi talagang wisdom na eh. Talagang binaanan na nila. Kahit naman yung mga Bible characters eh, they are just ordinary people. Pero ginawa sila extraordinary. May mga ano sila, mga weaknesses. Ay tayo din. Kasi wala namang perfect. Pero yung mga weakness nila, maganda na matutunan mo yung weakness mo. Para at least alam mo. Weakness nito eh. Kita mo naman yung tinapay. Hindi nakarating sa Hindi, atin. siya lang. Yung tinapay na po yun, marami pong nabahaginan nun. At hindi mo kami wala. Ay, ayan. Doon po sa nagbigay sa akin, nananawagan po ako para po sa aking mga kasamahan. Ay, dalawa. Okay. Ayan. So, ayun nga. The Dream Giver. Diba? By Bruce Wilkinson. So, ayan. Magandang ano po ito. Magandang basahin niyo po ito sa panahon ng ganitong tag-ulan. Pagbagyo. Habang nag-iwan. Kita-kita po namin kasi ulan dito. Kita namin sa glass. At lahat po ng ambulansyang dumadaan. Okay. Si Ma'am Hasina. Okay, syempre. Ipapakilala din natin yung isang yung libro Hindi na ka mahilig sa blue? hindi na, ay, naka-shades of blue kaya tayo. Hindi, ikaw nga. Tingnan mo talagang hindi shades. Ayan, Pati ano, kakulay. Yan, sige, itong libro, kilalang siya rito. The Prayer of Jabez. Siguro, lahat makakaalam, no? Nakakaalam ng libro nito, pero kung minsan di natin alam or di natin kilala yung Doon author. sa iba. So, yung author po nito ay si Bruce Wilkinson in collaboration with David Cope. David Cope, editor and author din siya. So, ito ay sinulat ni Bruce Wilkinson. Yan. Actually, marami na rin itong naging meron ng journal, gano'n. Sa mga pambata, sa mga preschool, sa mga teens, so meron na rin ganito. Yan. So, napakaganda ng libro na ito. Ito ay international bestseller. In fact, more than kakabugin natin yun. Ilan yan? 3.5. 10 million copies. Bigla group ulit po ako. Ayan, kaya siya, Nakita ko ilang New York copy ang Times nasold nito. #1 bestseller. 10 million, no? Yes, 10 million Nabasa ko copies. na din yan. So, maganda yung Ito yung prayer ni Jabez. Kinuha ito sa 1 Chronicles chapter 4, verses 9 to 10 yata yun. Actually, nung tinignan ko yung First Chronicle, yung mga naunang chapter, from chapter 1 hanggang makarating nga sa chapter 4, puro mga pangalan. Mga genealogy, mga descendants from Adam to Abraham, descendants ni Israel, no? Then yung descendants ni David. Ito nga siya, yung descendants siya sa tribe ni Judah. So, puro pangalan. Sabi ko na parang kuminsan nakakaano basahin, ang hirap pa naman di basahin mga pangalan nila. No? So, puro pangalan. Pagdating chapter 1, chapter 2, puro pangalan pa rin. Chapter 3, pangalan. Chapter 4 pa, ay, ayoko naman basahin, puro pangalan. Pero nakakatuwa, no? Kasi sa Bible, pero meron siyang mini profile dun. Pagdating sa verse 9 ng chapter 4 ng First Chronicles, sinabi that Jabez was more honorable than his brothers. Parang galing naman. Ito yung sunod-sunod na pangalan, tapos biglang nag-stop sa'yo. Honorable mention na Oo, honorable mention. Tapos parang ganda, no? Kaya nang bumawi eh. Kasi yung mother niya, tinawag siyang Jabez. Ang ibig sabihin ng Jabez. Sa kanila ang Jabez is pain. Or kasi nahirapan yung nanay niya sa panganganak sa kanya. Sige, isipin natin. Bakit kaya siya sinabing pain? Siguro, Hula. siguro, breach siya, pinanganak. Breach? Oo. Pangalawa, siguro cesarean yung nanay niya. Wala pa ba? O sige na nga, breach. So, hindi, siguro more than painful. Kasi alam naman natin yung child, yung panganganak talagang painful. Especially nung time na yun kasi Wala wala pang kasing anesthesia. Hindi, baka na naglilihi siya.
nahirap siyang maglihi. Pwede. Kasi may kakilala ko, hirap maglihi. Pero umaakyat ng upuan. So, hirap siguro siya, no? Pero yun nga, yung start niya, parang hindi maganda, di ba? Siguro kung uso ang bully noon, lagi ito nabubully. Palagi ko na-bully din yun. Oo, kasi alam naman nila yung mga pangalan ng araw eh. Talagang parang nandyan na kami yung future niya. Ba, Solomon, ibig sabihin peace. Kaya yung pangmunod niya, Bertis. So, mahalaga pala Hasmin ang pangalan. Oo. Hindi usang apelido noon, ano? Meron din. Meron. More on sa ano, sa pangalan ng Pangalan lang, tatay. di ba? Tayo. Pangalan Halimbawa, ng Ay, si Solomon. ano nga Kasi ang dami. Hindi, kilala siya sa ano, King. Son of David. Oo. Parang gano'n. Kikilalan. Kahit na, sabi ni Pastor Hanbawa, yung kakaupukan, ang iaano siya, i-address siya, yung yung Pinuno. patriarch Ah, ng okay. tatay talaga. Ganun. So, yun. So, yun nga, no, kung uso yung bully, number 1 siguro itong nabubully, no, yung araw. Ba't ganyan pangalan mo? Parang nagkakos ka ng pain. Pero ang maganda kay Jabez o Jabez, no, na hindi siya nakakonsentrate lang doon sa pangalan niya. Or siguro kung tayo, parang magkakaroon tayo ng low yung self-esteem natin. Pero hindi, no. Sa pangalan, no? Sa Sa pangalan. pangalan eh, no. Oo. Pero talagang yung prayer niya sa Panginoon, oh indeed that you bless me and enlarge Yes. my territory. Napakaganda. Napakaganda ng prayer. Kaya parang sa atin din, Ganda. na parang maging prayer din tayo, na i-bless din tayo ng Lord. Kasi gusto naman talaga ng Panginoon na i-bless niya yung kanyang mga anak. And yung enlarge yung ating territory. Of course, hindi naman ito yung mga real estate, no? Yung ganun. Pero, pwede din. I-bless tayo ng Lord. Materially, di ba? Pero yun din, yung i-bless din niya tayo ng more responsibility, more opportunity, Yes. ganyan. And then yung, kumbaga more influence Yes. tayo sa CLC, no, na makapag-influence pa tayo sa iba, sa ibang tao. So yun, so napakagandang prayer. And habang pinapipray natin yung blessing ng Panginoon, syempre nandun pa rin yung obedience sa Kanya. May prayer niya, Hasmin, bless me. Bless me. Tapos, enlarge my Enlarge my territory. territory. Actually, may kasunod pa yan. Oo. Ayan. Pero yun, yung blessing ng Panginoon. And as we pray for blessing, manatili tayo sa Kanya at sumunod. Yun naman talaga yun eh, di ba? You Seek will be Him blessed so that you will be a blessing. Yes, yes. Parang daluyan ka ng Pagpapala. daluyan ka ng pagpapala. Channel of blessing. Channel ka. Parang may isa pang libro siya na binanggit kanina ni Jimmy. Yung about Giving. giving. I think, Yung- ano yung book na yun? God God Pocket. Pocket. God Pocket. Nasaan na yun? Ay, wala. Sold out. Sold out na po siya. Pero meron pa po tayo na maganda. More on giving din yun. Parang hindi ito sa mga malalaking bagay, even sa small things, no, gagamitin ng Panginoon. Naalala ko dun yung bata, yung ilang tinapay natin, tinapay yun. 5 loaves, yan. 5 loaves and 2 fishes. Although wala yun sa libro, siguro. Sa libro ko nandun yun. Pero yung ano, yung even yung small things, pag maging channel. At pagpapalain ang Panginoon. Kasi sabi din dito, no? Ito pala, ito. A life God rewards. Yeah. What you do in your life now ay may impact yun pagdating natin sa langit. Yes. Sabi ko, may reward. Kasi parang na-mention, nag-segue na ako, Hasmin. Tapos ka na ba? Sige lang. Yung sinasabi dito yung, there will come a time, haharap tayo sa Panginoon. Ano yung ipapakita natin sa Panginoon? Magbibigay sulit. Yes, magbibigay sulit, magiging accountable. May accounting pala sa sa langit. So, ano yung ipagsusulit ko sa Panginoon? So, dito very clearly, He defines kung ano yung rewards, ano yung object, bakit mo ginagawa yung mga bagay-bagay, ano yung motibo mo. So, check talaga yung heart.
why am I doing this? Para lang ba, tutulong ka sa mahirap, pipicturean ka, bakit kailangan mo gawin yun? Or are you really doing that kasi gusto mo i-glorify ang Panginoon? Ang ganda, you lay up your treasures in heaven. Kasi may mga reward pala yun. May mga corona. Mga corona. Crown of life. Parang gusto ko nitong bumili. Tsaka ito din. Tsaka yung pocket din. Ang dami na. Ayan. Sige, Alsmi. Yan, isa pang libro. Ito, parang, although browse ko siya, nabasa ko lang din yung first chapter niya. Napakaganda. Parang I highly recommend this sa lahat ng mga teachers. Napakaganda niya. The 7 Laws of the Learner. Oh, it's all about... It's all about yung pagtuturo. Okay. Pero ito yung mga law of the learner, law of expectation, law of application, law of retention, law of need, law of keeping, and law of revival. Maganda kasi sa bawat laws niya, meron siya dong mindset, ano dapat yung mindset niya. And then yung model, and then yung maxim. Ano ba itong maxim na to? Ito yung mga principles or truths mo. Dun sa first chapter, ang ganda eh. Yung maganda yung mindset mo as a teacher na ba't ka ba nagtuturo? Is it for your own, lang? Or para sa mga estudyante? Parang dapat ang focus mo talaga is matuto yung estudyante. Kung hindi lang, matapos ko itong lesson ko na to, o matapos ko lang itong lesson na to, parang gano'n. Hindi, dapat bago ka, talagang may naiwan ka. They're very passionate sa pagtuturo. May natutunan sa'yo. And then yun nga, dun sa maxim niya, na bilang teacher, accountable ka sa mga estudyante mo. Siyempre, diba? Sa mga matututunan nila. Yan. Marami pa siyang maganda siya. Pero hindi lang siya recommended for teacher. If you're a parent or teaching ka sa ibang setting, like halimbawa, Sunday school teacher, no? Or even yung small group leaders, Pwede rin yan. leaders, so, kasi yung nandito yung mga principles and techniques that will empower you to make a lasting impact in people's lives. So, maganda na bilang teacher, magkaroon ka talaga ng impact sa iyong mga tinuturo. Na parang somehow, as they look back, maalala ka nila. Ikaw ba may naaalala kang teacher? Oo, mayroon ako naalala. Sino yun? Anong initial niya? Actually, French. French na husband ko. Banggitin mo pangalan, friend pala eh. Yan. Hello kay Ma'am. Yeah. Ang tawag sa kanya ng kanyang mga friends. Kay Ma'am Leonora Capulvia. Yan. So, malaking impact niya sa akin. As student. So, niya ako. Student teacher niya ako. Kaya pala eh. Hindi. Isa sa mga marami akong mga teacher na naalala. In so many ways, meron silang Influence you in a way. Yes. Ikaw, Remy, nakaalala ka bang teacher o lagi kang cutting classes? Minsan lang ako Ako kaya perfect at tempo. Paano doon ka sa school nakatira? no high school ako. Talagang hindi ako umattend talaga ng klase. Kasi nagdebate kami. Cutting classes. Nag-debate kami sa about religion Okay. syempre kasi, Pinaglaban ba? oo kasi, syempre, hindi naman talaga ako nagsa-sign up the course. Before kasi kami mag-start ng class. So talaga nag-prepare kami. So hindi naman talaga, di ba? Syempre ako lumaki na talaga sa Christian fund. So that time noon, inano niya ako. O bakit ganyan? So pinaliwanag ko naman sa kanya. Hanggang sa, parang nagalit na siya sa akin. Ba't hindi ako, hindi ako sumusunod. Ganyan. Dapat ka kasi, protocol to, ganyan. Ako rin naman, in-explain ko rin yung aking side. Ayaw niya nung gano'n. Ayaw niya talagang, ang tawag doon, yung hindi ka sumusunod sa gusto. So then, after nun, hindi niya na ako pinapansin. Tapos,
Snub ka na Galit na naman. siya sa akin. Tsaka pagka gusto mo yung teacher, di ba? Parang mas gaganahan ko mag-aral. Oo. May teacher din ako nung elementary kami ni Ellie Amor Gonzales. Si Miss Barte. Galing-galing niya. Di ba, Amor? Sumagot ka. Ang galing niya magturo. Hanggang ngayon, one time dumalaw siya dito. Tapos natutuwa siya na makita kami na nag-work na sa ministry. Tapos, happily serving God through CLC. Hindi ko rin makalimutan yun. Ang galing-galing niya magturo. Tapos naalala ko na siya. Anong name niya po? Basta Miss Barte. Isa kasi magkilalahan si Apelido. Good morning, Miss Barte. Palaging ganyan. Pangalan, kakamiss ko rin yun. Yan, pero kahit hindi siya teacher, diba, ikaw ay connected sa grupo ng mga teachers. Ako ba? Yes! Teka, ako sandali nandun sa, yung kodi ko, sandali ko kung pa lang po May cellphone po ako dyan. Kukunin ko po siya. Tapos hanapin ko siya. Ibigyan natin siya ng pagkakataon na mag-fly. Oo nga, teka wait. Yes, sige Pero po. habang hinahanap pa niya, so ito po, sana sa mga teachers, from the heart of a teacher, dahil si Bruce Wilkinson is also a Christian teacher, so sana magkaroon din kayo ng kopya nito. Yan, the 7 laws of the learner. Yan, sige po. Then next po, yung you were born for this. So, magandang ano din po ito. Sorry, ang na-browse ko pa lang po, The Dream Giver. Ano, ito po. Chapter 1 pa lang siya, the introduction. Oo. So, ito po, ano pa lang po, kasi naman, nag-ano ako Ayan. So, ito po ay ano din, You Were Born for This. So, isa po ito sa sinulat ni Bruce Wilkinson. So, lahat po na nasa harapan nyo, iba-iba po sila ng topic, iba-iba po ang nilalaman, yung content yan. Pero napakalaking impact po iyan kung babasahin niyo po yan. Kasi baka sa isang pa lang sa isang book pa lang ay, wow, di ba? Ang ganda-ganda. Actually, ito po kaya po ito na isang upuan lang. Kasi hindi siya makapal di ba? So, kaya po Tsaka yan. medyo malalaki yung kanyang font. Yung font size niya, medyo malalaki siya. So, hindi po kayo maboboring sa amin pong mga pictures na mga book. Kasi mga well-known author yan. So, kumbaga, yung quality ng kanilang talaga sinulat. Mga reliable sources. Yes, opo. Saka, syempre po, isa po yan sa pinakamagaling, no? Hello, Ate Tess ng Malolos. Magandang hapon. Yan. So, available din po yung books natin sa ating Malolos brand. Sa Cebu and Davao. Yan. So, available po itong mga to kung sa mga nanonood po outside Metro Manila. So, yan po. Hi, Ate Tess! Musta ka na? Yan. Hello. Yan. Namimiss ka na namin. So, maulan na hapon sa'yo. Yan. So, yan po yung ating mga feature ngayong hapon. Habang Hinahanap ko ba? hinahanap. Hindi, nahanap ko na siya. Nahanap na po. Okay. So, nais ko pong imbitahan lahat ng guro, whether sa public school, private school, homeschool, online Marami po yan online. Marami kasi sila nun Okay. Meron po tayong, member po ako ng PCEC, Christian Educators Network. We are called and committed to teach. So magkakaroon po tayo, kami po. Ini-invite ko po kayong lahat. Ang topic po namin is Conquering the New Normal in Education. It will be in October 31, Saturday po yun, 8 to 12 noon, via Zoom. So, isi-share ko po yung link sa CLC Valenzuela. I'd like to encourage everyone to join. Kasi, madaming speaker, at least walong speaker to. Banggitin ko na yung iba.
the Vice President ng ATS, Asian Theological Seminary, si Ma'am Soberano, si Bishop Noel Pantoja will also be there, si Mami Bessie Rios of BCAS will be there, and si Miriam, of course si Miriam, hindi si Kiambao, Okay. Miriam Mas lalo Mano, ni dito. si Miriam Magno from Bataan. Principal po siya ng isang school, kaya she'll be one of the speaker. Si Jing, hindi po si Jing natin. Si Jing po ng Japan. Letana, she's also one of the speaker. And two other more, kino-confirm ko yan. So, we would like to encourage you to join. Letana. Meron pa po mas pwede. Oo, si Tintin. So, apat kaming core dito. I'd like to greet yung head namin, si Pastor Sam Sumao, and also the core group, si Tintin Mosuela, diba, yung nabanggit mo rin. Tsaka si Miriam, hindi Kemba. So, Anong oras po yan? 8 o'clock to 12 noon, via Zoom, half day. May certificate po na ibibigay ang Philippine Council of Evangelical Church. So may mga topic kayo. How to face the new normal. Kasi ito na daw yung new normal. So, as Christian teachers, as, how do we face yung ganitong klaseng setting? Yun. So, i-update ko po ito, CLC Valenzuela, Philippines. October 31, Saturday. Saturday, 8 a.m. to 12 noon. So, ano lang po yun? Via Zoom. So sa lahat po ng mga teachers, grab po natin ang opportunity. Yes, yes. Siguro kahit hindi siya May ano teacher. po ba yun? May fee? Ay, wala. Libre lang siya. Tapos may points pa yata sa mga teacher eh. Parang may Oh, usually po may mga certificate. may ano yan. Pero aside from that, certificate, yung learnings talaga Oo. na matututunan. Kasi talaga tayo nag-a-adjust lahat. Even kami na mga parents nag-a-adjust din. Kaming mga nanay teacher. Yan, nag-a-adjust din. So, magandang opportunity po para sa ating mga teachers. First National Convention ng Christian Educators. Yun. So, si ano po, ay teacher din. Si Bruce. Si Bruce Wilkinson. Invite natin. May Invite kaya. natin. Doon ka speaker. 80 years old na Christian no? teacher siya. Pwede naman via Zoom. Magulat yun, nandito si Yan. So, I think meron silang group. May group si Bruce Wilkinson sa Philippines na nagtuturo about this book. Okay. Oo, meron siya. World Teach, I think. World Teach. Ni Pastor Leo Balignasay. I think makipag-tie-up tayo with them. Tignan natin yung possibility. Kasi may mga training po eh. tsaka alam mo, maganda pa rin sa kay Bruce. Ano siya eh, parang may humanitarian ano siya. Kasi, sometime in 2000, yung kanyang family, tumira sila sa South Africa. Mga missionary. Parang nag-ano siya doon ng organization, parang Dream for Africa. And nilaunch niya doon yung Heart of Africa. Wherein, yung mga volunteers, ano niya na, magkaroon ng backyard, backyard planting, para dun sa mga nagugutom. So, may humanitarian Oo. And then, if I'm not mistaken, na-organize din niya yung sa mga college students, nag-recruit siya. Para ituro yung AIDS na Awareness. sa mga high school. Very ano siya, no? Magaling. Well-rounded. Well-rounded person. Yan, salamat sa buhay ni Bruce Bruce Wilkinson. At nakarating din sa atin yung kanyang mga writings. Kasama ng iba niyang mga poeta. So, yun lamang po. Yan. Kasagot pa ako. Sana. Gusto ako, di ba? Yung po, sige, magandang hapon ulit. See you po bukas sa ganitong oras din po, and maraming salamat po muli sa inyong pakikinig, sa inyong pagsubaybay po sa amin. And I hope na marami po kayong natututunan.
Ayan, yun. Kami rin po, as well as natututo din sa aming pong mga Ito nga, gusto kong ginagawang basahin. book review. So, yan po. Maraming salamat po muli sa inyong lahat. Ngayon po ay dadako po tayo sa prayer to be led by Lang na di. Jing? Lang na di. Ate Din. Diba? Opo. Yan. Salamat ha. Salamat talaga. Sige, mag-pray tayo. Panginoon, maraming salamat po sa hapon ito. Salamat po dahil hindi mo kami iniiwan, hindi mo kami pinababayaan, Panginoon. Salamat sa kasiyahan ng paglilingkod sa iyo, even through the CLC ministry. Salamat po sa mga authors na ginagamit mo para maging kalakasan po namin bilang mga mananampalataya. Thank you for Bruce Wilkinson. Salamat sa buhay niya. Salamat sa mga aklat ng Dalimbag para mapag-aralan din namin na. Lord, ang dalangin namin pag makakabili o makakapag-share po ng mga libro ito. Ang dalangin namin, not for just living dito sa lupa, kundi yung iniisip namin, Panginoon, paano kami patuloy na magiging pagpapala para mas lalo ka namin maitaas bilang Panginoon. Salamat, Lord. We thank you. We thank you for this day. We pray for protection sa lahat po ng mga tao na tinatang mo po kami. Because we pray this in Jesus' name. Amen. Thank you po.